Yo, what is up guys? So, ngayon ay medyo storytelling pa rin tayo tulad ng nakaraan. And sobrang complicated ulit. Kung nanood kayo, nung last video namin, last video ko sa ating vlog, ay makikita nyo na doon ko kinuwento lahat ng nangyari sa aming dalawa ng ating partners sa gaming na si Netsike. So, si Netsike at ako ay mag-partner and, well, problems sa amin dalawa yun. And ngayon ay meron tayong storytelling naman na medyo may kasamang laro ulit. And hindi naman tayo mag-Minecraft dahil wala tayong wifi. So, hindi tayo mag-ML kasi wala tayong wifi. So, dito muna tayo. So, meron tayo dito iba't ibang something ganyan. So, gagawin na natin ngayon is meron tayong Diamond Rush, survival. Siguro mag-episode tayo ng Diamond Rush kasi it's been long time na wala tayong post, wala tayong update. And last update ko, na-late pa ako ng post sa ating page dahil sa mga problems na nangyayari. So, ngayon ikukwento ko lang. And ang napag-usapan namin about sa relationship namin is actually she wants to quit the relationship. Ako naman, I want to continue kasi we've come to the point na nasa point na kami na we both feel plain. Like, wala nang spark sa amin. Wala nang kilig. Meron naman, pero hindi naman siya katulad nung dating kinikilig kami talaga literal in every single way na mag-uusap kami, tatanong lang kami, ganyan, and napindot ko yung world, sorry. Pero yun, wala na kami sa point na sobrang kinikilig kami sa isa't isa. And she decided to quit the relationship just because wala nang spark. And I understand her, pero guys, we talked about quitting the whole RS. I agreed to stop the RS. And a while ago, nandito siya sa bahay and we had fun. We did the triple S. Hindi kasama din yung sex but triple S. We stayed talking to each other, ganyan. We slept together, like normal, ganyan. Bukas, pupunta ulit siya dito and mag-uusap ulit kami. And actually, after tomorrow, officially, wala na kami. So, it's like, ilang days? 5 more days. And it's our 2 years and 11 months na sa 28. And it hurts kasi next month is supposed to be 3 years na namin. 3rd anniversary na namin. And it's like, guys, siyempre, 3 years ko nakasama yon. Sobrang sakit mawala yung taong yun. Pero that's what we can do. Wala na akong choice. She wants to quit it. She wants to end the whole relationship. Wala na akong magagawa doon. I have to respect her choice. So tomorrow, pag-uwi namin, magkasama kami, ihahatid ko siya sa bahay niya. Pupunta siya dito sa bahay namin, magpapalit ako ng damit. We will talk more sincerely about sa relationship namin. No more fun katulad kanina. Wala nang yung magbibiroan kami na tungkol sa ganito, ganyan. Wala nang about dun. We will focus talking tomorrow about sa relationship namin. And I have no more choice. Diamond Rush. I have no more choice. Kasi naman pilitin ko pa siya, diba? Diamond Rush 2. Okay. Kasi naman kasi pilitin ko siya na mag-stay pa. And I can't do that to a person that I love. Kasi sobrang mahal ko siya. So, everything gets complicated at the time. So, seed na gagamitin natin is ito.
04/07/2024. May April 7 to 2024. Diyan naging complicated ang lahat-lahat sa aming dalawa. And actually, sobrang sakit nun. Well, wala naman na akong magagawa kasi yun na yun eh. So, same deal. Meron tayong 3 na goals every episodes netong Diamond Rush 2. Pero, guys, main goal natin is an diamond. So, kailangan natin makuha yun. So, meron tayong meron tayong isa equipment, ulit, food, and bed. So, actually yan. Bed, food, and equipment. So, same things lang. So, guys, yun. Tingin tayo sa story natin. Actually, I don't want to quit the whole relationship. Sobrang sakit sa akin kasi myself, ako mismo sa sarili ko, sobrang sakit isipin na why do we have to stop the relationship kung pwede naman namin ayusin, right? Kasi started everything as small problem about this girl na kinaseselosin niya, this friend of mine, which is binlock ko naman, and actually at that time I have having problems with my family, which is she thought dun tungkol yung note ko sa FB. I mean sa Messenger. So sa Messenger kasi meron ditong bagong update na pwede ka mag-notes, ganyan. And at that time, wala naman akong problem dun sa pinapablock niya sa akin yung girl. Kasi hindi niya pa pinapablock, binlock ko na talaga. I call it respect to her. And she made the big deal out of it and wala na akong nagawa. Hanggang sa lumaki na yung problema namin doon. I have no more choice but to confront her na it's childish. It's off the brim. It's childish. Sobrang off niya. Sobrang mali. Yung mag-serious siya ng ganon sa kaibigan ko. Which is, I'm saying, kaibigan ko lang naman talaga eh. Parang wala sa tama yung selos niya. Which is, I did not make a big deal out of it. Pero I confronted her. Sabi ko, love, parang mali naman eh. Diba? Parang, love, off na sa tama yung selos mo. Wala na sa tama. And, so, sabi niya, hindi ka naman normally nagaganyan sa akin. Hindi ka naman ganito ganyan sa akin. Well, actually, hindi naman talaga ako normally nagre-reklamo sa kanya. Pag may pinapablock siya, ganyan. Ang nireklamo ko at that time is yung binlock ko na pero binigdil niya pa. Which is, hindi siya immature, guys. I'm sorry. Hindi ko pinagmumukha immature sa inyo sinatsike. Pero, she is so insecure na mauulit yung I cheated on her before. Hindi naman ako nagpapakaginto dito at nagpapakatama lang sa kanya. Pero I cheated on her before pa kami mag 1 year. I cheated on her on the first month na kaming dalawa. Which is, I really regret and it never happened na. But, she's a girl. She wouldn't move on in just like how many days like that. Pero, guys, it's been years. Actually, not just year. It's been years na ganon. Well, I respect her being annoyed, being overthinker. But I tried my best to show her na hindi na ako magloloko. Pero, that's what she wants. That's what she thinks pala. Pero ayos na lang. Hindi ko naman pinagmumukhang ako yung the best partner dito sa relationship na to. Kasi I myself, I know. Nagkamali ako sa akin. May pagkakamali rin ako. And hindi ko binigdil yun. Meron din siya pagkakamali. Kaya ko ginawa yung cheating na yun. I was immature at that time na I saw her cheated. So, when I cheated, hindi ko nareklamo sa kanya.
nireklamo ko, and then she just snubbed me, and then, so I do it, and then she changed. So, after time passes, she had a boy best friend which is pretty off. And so, I did the same. I had a girl best friend, but the thing is, that girl best friend nagkagusto sa akin, which is I didn't want na mangyari, but happened. It happened. I had no choice. But, at the time, I said na nilayaan niya yung boy best friend niya, hindi niya nilayaan, and when the time she said, i-block ko yung girl best friend ko, I blocked that. Even though I know she was very unfair. Well, hindi siya pinagmumukhang masama dito, pero I'm just saying the story na hindi ko i-stop tong vlog. Etong vlog na sinimulan namin dalawa. And hindi ko titigil to. So, continue pa rin tayo sa pagpo-post ng videos. Pero guys, I'm telling you, you should expect na wala na siya sa videos natin. Kasi pupunta pa siya. Kasi we talked about not letting each other down pag may problema yung isa't isa. It's like, wala na kami, pero we still had to, it's not a had, it's like a commitment to each other. We promised each other na walang siraan, everything happened between us is sa amin, and let's wish na hindi niya tayo sisiraan. Which is, I trust her so much about that, pero hindi naman nasa big deal sa akin. I trust her, and that's it. The trust is all I need para maging okay ako. So guys, last video hindi natin yung bed kaya nahirapan tayo. Good thing yung may ownership dito. So yun guys, probably titigil na namin yung relationship namin, which is bukas pa namin pag-uusapan. Kasi for now, on and off kami. Like, ngayon off kami, bukas on na kami. Off ulit kami, on ulit kami. It's like sobrang, merong kay sakit niya, may underarm village. So, mahihirapan na naman tayo kasi nasa tubig. Bakit? Wait. Hindi siya mga village, para lang siyang cave. Pero, try natin lubugin yan. Pero guys, yun. So, yung RS namin naging immature dahil sa sobrang sakit ng mga bagay-bagay na nangyari sa amin. And, me, ayoko manitigil, ayoko mang isuko yung relasyon namin. Pero, I have to kasi it's getting immature. It's getting immatured. I, myself, I know I'm being immature na na-adult ko na yung pagiging immature ng RS. It's like, hindi na ako lulubog dun guys kasi sobrang lalim at malayo siya. Pero, it's a good find. Hanap lang tayo na mas malapit sa shore. Katulad nung nakaraan yung shipwreck. May malapit na lupa. Pero guys, yun nga. Probably next videos natin, wala na. So guys, kaya na natin gumawa ng bed eh. Gawa tayo muna ng bed. Gawa muna tayo ng bed. Kasi, yan. Yes. So, bed, check. Equipments naman tayo muna. Food pala. Food, check. Yung food natin, check na. So, last challenge. Para matapos na itong video na ito. So guys, yun. Huwag nyo naman sana i-expect na wala na. Pero, I'm opening sa inyo guys. Kasi, syempre, may mga nanonood pa rin kahit pa paano. And, me, alam ko sa sarili ko, expect ko din maayos kami. And, that's what I'm trying to do. I'm trying to talk to her every day about what we should do in the relationship kahit medyo off na. I know it's getting toxic. Like, we will talk today na bukas wala nang pansinan. Pero at the time, magkaklase kasi kami na yun. So, at the time we're at school, we still talk to each other kahit sabihin na kalimutan ng isa't isa. Sabihin namin, huwag nang pansinin yung isa't isa. Nag-uusap pa rin kasi kami. Dahil
Mostly mag-group kami. Mostly nagpapaturo siya. Mostly ako naman, paglutang ako, inisip yung about sa amin. Siya naman yung natulong sa akin. And hindi naman mostly nangyayari yun, pero ang asak, uy, may shipwreck. Wait. Yes! Okay. Wait. Okay, nice. May barko. Okay, may diamond sa loob to. Wait. Okay, we have to dig a lot of dirt. Pero guys, yun. And, amin naman ako na nagiging toxic na yung relationship natin. Kaya, pinili ko na rin manahimik at sabihin, okay, if you want to stop, let's stop. Stop this relationship. Ayos naman sa akin. As long as walang siraan sa amin, walang lalabas sa sikreto, walang lalabas sa pananakit. And actually, alam ko sa sarili ko na nasasaktan ko siya. And then, I know na nasasaktan ko siya, tumitigil ako. As for real, literal na natigil ako. Like, I know my boundaries. Siya, wala siyang boundaries sa akin. It's just like, wala akong pake kung masaktan kita. Pero ayos lang sa akin. She's my girlfriend. I don't mind. Minsan kasi may mali rin ako. Wala tayong chest. Minsan rin kasi may mali ako. So, I play with the game. Understand her. I just, kung anong mangyari. Yun na yun. Kung wala, edi anong mangyari. Oh, mayroon tayong leather pants at shield, chest. Wala na kailangan diba? So, yun nga. Decided to stop na yun sa amin. Well, which is masakit para sa akin kasi I've been with her for the past, let's say almost 3 years. Ooh, treasure map. Katulad na nakaraan, nakakita tayong treasure map, diba? Nice. Switch natin to dito. Nice find, guys. So, yan. And, actually, sobrang sakit para sa akin. Hindi ko binibasic lang, guys, ha. Hindi ko sinasabing, wala lang sa akin yun. Basic lang. Mawala lang siya. Ganun. Hindi ako ganun, guys, ha. Ako na nagsasabi sa inyo, guys, ayoko mawala kami. Ayoko mag-break kami. Ayoko mawala yung relationship sa inyo. Sobrang sakit sa loob. Promise. Hindi ako nagloloko, hindi ako nagbibiro. Sobrang bigat sa loob. Like, yung girlfriend mo, for like, almost 3 years. Like, next month, 3 years na kami, tapos mawawala lang. Guys, sobrang sakit. Shit, mas masakit pa to. Oh, shoot. I just said the bad word. Okay. I cannot go to the water kasi mayroong bitch. Oh, no. I gotta do my guard on. I gotta put my guard on. We have to sleep. Ang sobrang damo ko. No, wait, guys. So, yun nga, we talked about fixing our relationship, but it did not happen kasi went to the worst. Like, okay, I just almost killed myself. Like, okay, let's go inside this car. Shoot, just let me go inside. Yan, so there's sobrang bigat lang sa loob na ganun yung naging nangyari sa amin, naging RS namin. Sobrang bigat sa loob. Like, yung hindi mo in-expect na ganun yung mangyari sa inyo, pero wala eh. No choice tayo eh. Ayun yung binigay ni God eh. Ayun yung binigay ni Lord eh. Kailangan na lang natin sumabay sa kung anong mangyari. Parang ganun. Yung no choice tayo na kahit mahal natin yung tao, ayun yung pinlanan ni Papa God. So, that's what yung kailangan natin sundin. Ang sakit kaya sa loob. Like, yung sobrang mahal mo yung tao, pero kailangan mo i-give up kasi yun yung sabi niya eh. Yun yung sabi ni Lord, i-give up mo siya. Guys, hindi ako mumuhugot.
I'm saying the truth na sobrang sakit yung mawala yung taong mahal na mahal mo. Dahil lang sa sinasabing hindi mo siya tinadhana, hindi kayo tinadhana. Pero, we had no choice. We have no choice. Not even a single choice na gusto namin tuloy weekend. We could just continue it. We had no choice. We had to play by the book. So, kailangan namin sumabay sa kung anong dapat mangyari. Kung walang mangyayari, walang mangyayari. Like, sobrang sakit nun. Yun, no choice ka. Kailangan mo iwan yung taong mahal mo. Kahit mahal ka pa niya, mahal mo siya. Kailangan mo i-give up. Dahil sabi niya sabi ni Papa God, i-give up mo. So, you have to give up. Ang bigat nun sa loob, ha? Hindi ako nagbibiro. Guys, if naranasan nyo man yun, alam nyo sa sarili nyo kung ano yung tinutukoy ka na mabigat sa loob. Yung time na isipin mo yes, hindi mo na siya mahal. Yes, hindi mo na siya gustong makita. You have to move on. Gusto mo nang mag-move on. Pero yung masakit dun is, kahit gusto mo mag-move on, hindi ka maka-move on eh. Hindi ka maka-move on kasi, mahal mo pa siya. Kasi siya pa rin yung gusto mo. Like, yung kahit i-accept mo na, oo, kailangan ko na siyang iwan. Kailangan ko nang tumigil. Mahal ko siya, pero kailangan ko na i-stop yung nangyayari. Yung lahat ng to, kailangan ko na itigil to. Kasi wala nang nangyayari sa buhay. Nagiging parang silang plaka na lang kami dalawa. Pero you have no choice. Kasi kahit gusto mo nang i-give up, or give up mo na, wala eh. Gusto mo pa siya. Gusto mo to continue the whole relationship kahit na wala nang kakong kung yung relationship. Like, sobrang sakit, diba? Like, ngayon guys, nire-relate ko yung sarili ko. Sarili ko na mismo nire-relate ko na dito sa topic natin na to. Nire-relate ko na yung sarili ko. Ang tao na ayaw na sa akin ng tao, ayaw na ni Lord ibigay sa akin yung tao, pinipilit ko pa si Lord. Guys, hindi nyo rin masasabing kasalanan ko. Hindi ko rin masasabing kasalanan ko. Kasi I know kasalanan ko. I did not know my boundaries. She became one of the persons na hindi ko dapat binibigyan ng importansya. I said, the worst thing is I made her my world, which is, sorry sa word, pero ang tanga. I made a person my world, which is not right. I know myself it's not right. Hindi siya tama. Hindi tama yung ginawa kong gawin ko mundo yung tao. Pero ito na yun, nandiyan na. Nandiyan. I have no more choice. If I want to continue the relationship, I have to be strong to continue that. Pero ang masama, I'm getting weak. I'm being weak. Sa whole relationship, humihina ako. Kasi mahal ko siya. I'm saying yes, mahal ko siya. Kaya mahina ako. Humihina ako. Yung loob ko. Yung tapang ko sa sarili ko, sabi ko kaya kong mawala siya. Tulad lang ng dati. Kaya ko siyang mawala. Kasi dati, kaya ko naman talaga mag-isa eh. Yung problema lang, kaya ko bang wala siya? Kasi kaya kong mawala siya, pero why? Why naghahabol ako? Yes, I'm saying the good words. I'm saying the word. Naghahabol ako. Kasi I'm begging her to stay. Which is ang dumb, diba? Ang tanga. Sorry sa word, YouTube. Pero, I'm exposing myself.
Hindi ako nahihiyang i-expose yung sarili ko kasi alam ko naman, tangahan ko naman talaga yun. Like, wala na nga chance ituloy. Ba't tinutuloy ko pa? Ang tanga ko, diba? Ang tanga lang. Isipin niyo rin. Kung kayo rin. Diba? Kung papaisipin kayo, ang tanga ko. Kasi, totoo naman, ang tanga ko. It's like, nag-open forum ako sa sarili ko and sa inyo, guys. Nire-relate ko yung sarili kong katangahan sa inyo. Kasi, want ko, maging open din kayo sa nangyayari sa buhay ko. Kasi, kaya nga ako nag-start ng vlog eh. To actually be open in whatever I do. Gaming. Somehow, telling my story sa inyo habang naglalaro. Which is unnecessary namang ikwento, pero I still decide to tell the story, to share the story na about sa amin. Diba? Ang unnecessary naman talaga eh. Hindi ko naman need ikwento. Hindi naman needed ng story ko para makabuo ng vlog na ginagawa ko ngayon. Pero anong ginagawa ko? I'm telling the story. Diba? I went into a big mistake. A big part of mistake na ginawa ko mundo yung taong hindi ko na-expect or as expected, hindi naman talaga dapat para sa akin. Like, binigilan siya ni Papa God para maging daan. Matuto ako maging open sa sarili ko. Kasi I have learned a lot of things. Bullshit and not bullshit things. Sa tao na yun. I have learned a lot. But still, she's gone. So guys, nakapagpapit ako na and patuloy ko lang ito patuloy ko lang ito ihuhukayin hanggang sa makita ko yung yung chest. I just need air kasi syempre emotional pa. Naiiyak ako. Pag ako dyan. So, wait lang guys. Sorry pero hihinga lang ako, promise. So guys, medyo nakahinga na ako ng onte and nahanap ko na rin yung chest and di pa natin siya nabubuksan. So, 2 goals pa lang nakuha natin ngayon. Cross fingers, sana mayroon diamond para tapos na ang ating Diamond Rush Season 2. Tag 1 episode lang ngayon, no? Busy natin makahanap ng kasi mag-link tayo. Dahil joke lang, guys. So, ito na. Yes! Yeah! Oh, pag ginawa natin yan, wala na. Panalo na tayo. Wait lang. Ikot muna natin. Yes! So, guys, binibasican na lang natin itong mga Diamond Rush to. So, send kayo ng link sa atin. Mga link ng mga games nyo. Tingnan natin yan. At so, nasang apps yan. Comment nyo sa baba. Lalaruin natin yan. Bibasican ko lang yun, guys. So, wait lang. So, yun. And, kunin natin siya. Yun. So, thank you guys sa panonood. And, kukuha na tayo ng ating diamond. Hindi natin nagawa ang isa sa task natin. Ito ay ang equipments dahil sa puno tayo ng woods. So, guys, thank you so much sa pag-support and sana ipagdasal nyo na bukas ay maging maayos ang aming usapan at maayos namin ang relationship namin dalawa. So guys, subscribe ng link ng inyong world na ginawa para sa akin at para laruin ko ito. And guys, thank you so much and sana ay maayos namin yung relationship namin kasi ayoko rin na matigil yung gaming career namin dalawa. So, yun guys,
update ko kayo sa next video natin. Thank you. Peace out na ako.